Hallelujah, Jesus. So, hindi pagtatagal mga kapatid dahil matagal na po talaga. So tayo po mga kapatid nakikinig ng salita ng Panginoon at inaanyayahan ko po si Evangelist Earl Kenneth Pistaño, mga kapatid. Praise God. So sa iyo po ang pagkakataon. Praise God, praise God. And everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Isang mapagpalang hapon po mga kapatid sa ating lahat. Maraming salamat po Pastor Rogen Fabul, Pastor John Infante, at sa lahat po ng mga pastors po natin na kasama ngayon. Good afternoon po sa ating lahat, and sa lahat ng kapatiran sa UPC Buhi. Amen. Lahat ng taga-UP Cebu, shout praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And UPC Salay. Tama ba? Salay? Yun, parang hina. UPC Salay. Amen. Santo Niño. Praise the Lord. Praise the Lord. So, magandang hapon po mga kapatid sa ating lahat. I appreciate you all for inviting me to be a part and ma-experience na makasama kayong puri ng ating Panginoon. At salamat sa pasabit para na talaga akong watawat ng Pilipinas, mga kapatid. Thank you very much. Nandito po tayo mga kapatid sa isang layunin lamang. At yun po ay para maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yun lang po ang dahilan ng ating pong pagsasalo-salo ngayong hapon. Pangalawa po ay nandito tayo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil, to be honest, hindi po lahat sa atin ay nasa tamang direksyon. And I'm not going to flatter you, I will tell the truth. Some of us right now, our souls are going to hell. Wala na pong panahon para maglaro-laro at bula-bulahin lang kayo sa pulpito para lang makuha ang inyong loob. Panahon na makarinig kayo ng katotohanan ng salita ng Panginoon. We will hurt you with the truth, but we will never comfort you with a lie. E ngayong hapon, I don't care sino ka ngayon, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong mga pagkakamali, ano man ang iyong mga naging pagkukulang, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa na mahal po kayo ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Pagbigay galang sa salita ng Panginoon, inanyahan ko po tayong lahat ay tumayo. Praise God. Babasahin ko mga kapatid, at kung meron din kayong Biblia, pwede niyo po akong samahan sa Romans chapter 2. Babasahin ko po sa Tagalog mga kapatid. Okay. Much better. Okay, Romans chapter 2, reading at verse 1. Kaya nga, sino ka mang umahatol sa iba, wala kang naidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin, at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapapigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon, kung kailan ihayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. Gusto ko pong mangaral sa inyo mga kapatid ng ganitong pamagat. Your goodness cannot bring you to heaven. Your goodness cannot bring you
to heaven. Kahit kayo pa po ang pinakamabait na tao sa buong mundo, iyang kabaitan mo, hindi yan ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi kabaitan mo ang magliligtas sa iyo, kundi ang kabaitan ng Diyos ang magliligtas sa iyo. Taas natin ang ating dalawang kamay. Amang banal, kami lumalapit na may paggalang at respeto sa iyong salita at sa iyong presensya. Dalangin namin, Panginoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Magpagaling ka ng may mga karamdaman. Magpalaya ka ng sino mang naging bihag ng kasalanan. Magbigay ka ng kalakasan sa mga nangihina at magbigay ka ng kagalakan sa mga nalulungkot. Aming dinideklara, hindi kami uuwi na hindi puspos ng iyong banal na Espiritu. At sa lahat ng aming mga bisita na wala pang Holy Ghost, ngayon ang araw na bubuksan nila ang kanilang pag-iisip at ang kanilang mga puso upang tanggapin ka, Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas. We honor you and we worship you in Jesus' name. One more time, let us clap our hands to the Lord Jesus. Yung palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Hindi para sa artista. Hindi para sa politika, yung para sa Diyos. Na palakpak. Hallelujah! Amen. Wala na tayo makaupo, mga kapatid. Praise God. Sa matagal pong panahon, nagkaroon po ng maling katuruan kung paano po mapapalangit ang tao. Marami pong mga relihiyon at iba't ibang grupo na tinuturuan tayo ng ganitong pag-iisip na para daw mapalangit ka, maging mabuting tao ka lang. Huwag kang manakit, huwag kang manira, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, maging mabait ka lang na tao. Sure ball, mapapalangit ka na. Makikita natin yung mga memes sa Facebook na mga sinasabi, oy, may dagdag points ka sa langit dahil sa ginagawa mo. O kaya pag may mali kang nasabi, sasabihin, bawas points ka sa langit. Yan pong pag-iisip at yan pong idea, hindi po yan ang galing sa Bible. Hindi po yan ang tinuturo sa Bible. Gusto ko pong maintindihan ng bawat isa na hindi ka po maliligtas dahil mabait ka lang. Hindi ka po maliligtas dahil nagsisimba ka lang. Hindi ka maliligtas dahil nagbabasa ka lang ng Biblia. Wala kang sapat na kakayahan para iligtas ang sarili mo at dalhin sa langit. At meron pang kumakalat na turo na meron tong purgatorio. Mga kapatid, na sa purgatorio, yun ang lugar ng mga tao na hindi pa sila sobrang bait para mapalangit at hindi rin sila sobrang sama para maimpyerno. Kaya meron pang gitna na pwede pa nilang i-purge yung kanilang sarili at ayusin nila ang buhay nila. Mga kapatid ko, hindi po yan ang salita ng Diyos. Hindi yan pinangaral ni Jesus, hindi yan pinangaral ng mga disciples, wala pong purgatorio. Straight to the point na po tayo. Langit o impyerno lang ang pupuntahan mo, mga kapatid. Ang tanong ko sa iyo, alam mo ba kung saan ka pupunta? At gusto kong sabihin sa iyo na hindi porket mabait ka ay mapapalangit ka. Napakadaming tao sa Bible na mga mabubuting tao, pero ang sabi ng Diyos, sila po'y mga ligaw. Katulad ni Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang relihiyosong tao actually. Teacher pa nga siya. Master niya ang Old Testament. Pero nung lumapit siya kay Jesus Christ, itong relihiyosong taong ito, sinabihan ni Jesus, hanggat hindi ka magiging born again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Anong tinuturo ni Jesus? Hindi porket kumakanta ka ng Christian song, Christian ka na. Hindi porket nagsisimba ka, ligtas ka na. Dahil marami nagsisimba, pero hindi naman sumasamba. Maraming ang katawan na sa loob ng church, pero yung puso nila ay wala sa Panginoon. Your goodness cannot bring you to heaven. Meron din po sa Acts chapter 10, ang pangalan po ay si Cornelius. Si Cornelius po, ang sabi sa Biblia, lagi siyang nagdadasal. Lagi pa siyang nagbibigay ng mga alms doon sa templo. At mabait si Cornelius. Siya po ay officer, Roman officer. Pero anong sabi ng Diyos kay Pedro? Pedro, puntahan mo si Cornelius. Dahil siya ay naliligaw. Kita mo, pwede ka palang maging mabait.
At marami kang nabigay dito sa simbahan, pero hindi ka pa rin mapapalangit. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi porkit mabait ka, mapapalangit ka. Hanggat hindi mo tatanggapin si Kristo sa iyong buhay at hindi ka tatalima sa salita ng Diyos, hindi ka po maliligtas. Ang daming mga tao nagsasabi, hindi naman kailangan magsimba. Ang importante, wala kang inaapakan ng tao. Ang importante, mabait ka. Ang importante, wala kang sinasaktan. Ang importante, wala kang kaaway. Mga kapatid, kahit sobrang bait mo pa, hindi ka mapapalangit dahil sobrang bait mo. Hindi righteousness mo ang magdadala sa iyo sa langit, kundi ang righteousness ng ating Panginoon. Maniwala kayo mga kapatid, akala nyo, ang mga tao sa impyerno, mga masasama lang? Hindi po. Marami, majority ng mga tao sa impyerno, mga mababait na tao. You believe that, mga kapatid? Ang mapupunta sa impyerno, mga karamihan ay mababait. Sino mga mababait? Hallelujah, biglang nahiya, mga kapatid. Bakit? Mabait sila, pero hindi sila nananampalataya kay Jesus. May mga taong ganyan eh. Hindi naman umiinom. Hindi naman nanlalalaki ng bababae. Hindi rin naman nagmumura. Hindi rin naninigarilyo. Pero mababait. Pero kahit mabait sila, hindi sila naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos nila yung sarili nila. Tingin nila sa pagiging mabait nila, doon sila nagiging worthy ng grace ng Panginoon. I want to tell you this afternoon, mga kapatid, wala ni isa sa atin dito ang worthy sa grace ng Panginoon. Sa harapan ng Diyos, brother, lahat tayo marumi. Lahat tayo makasalanan mula isip, salita, puso, gawa. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Ano ang magliligtas sa atin? Grasya lang ng Diyos ang magliligtas sa atin. Pananampalataya mo kay Kristo, yan ang magliligtas sa iyo, mga kapatid. In my experience bilang isang evangelist, pastor, isa sa pinakamahirap po na maakay sa Diyos ay yung mga mababait. Ang hirap niyan dalhin kay Lord. Bakit? Kasi tingin nila okay naman sila eh. Wala naman akong problema, wala naman akong issue, wala naman akong problema sa pagiging marites, hindi naman ako naglalato-lato. Tingin nila, yun ang paraan para po maliligtas sila. Mas gusto ko bang mangaral, Pastor Ron, sa mga nasa kulungan? Ako nangangaral ako sa kulungan, mga kapatid. Hallelujah, pag mag-preach ako sa kulungan, magbabasa pa lang ako ng verse, umiiyak na sila. Bakit? Kasi ang mga taong ito, alam nila na makasalanan sila. At kahit alam nilang makasalanan sila, wala silang ibang kakapitan, kundi ang grasya at kapatawaran lang ng Panginoon. Pero itong mga mababait, sometimes nagiging hypocrite at mga self-righteous at judgmental na mga tao. Kung tingin mo mapapalangit ka dahil mabait ka, ito ang sabi ni Paul sa Romans 2 verse 1. Ang sabi ni Paul, wala kang excuse. Wala kang takas, mabait na tao. Paano nangyari yun? Di ba minsan pag mabait tayo, hindi natin maiwasan hindi manghusga eh. Sinong mahilig manghusga? Hallelujah. Tayo mahilig tayong manghusga eh. Di pa nga natin kilala yung tao, makita lang natin. Parang malanti yung babae. Baka ganun agad tayo eh. Diba mga kapatid? Lalo na sa mundo, pag pagwapo ka, ang judgment agad sa'yo, mabait to, no? Para maamo siya. Pagwapo, maganda. Pero pag pangit ka, ingat kayo sa mga magnanakaw, ha? Mahirap na sa panahon natin ngayon, marami mga kidnapper. Ganun pag pangit ka, mga kapatid. Ganun kahirap sa ating mundo. Yung mga prostitute. Huwag niyo husgahan yung mga homosexual. Huwag niyo husgahan yung mga umiinom ng alak. At ang nakakagulat pa dito, ang sabi ni Pablo, huwag niyong husgahan dahil ginagawa niyo rin yung ginagawa nila. Oy, okay ka lang? Paano nangyari yun? Sa CCTV ng langit, malinaw ang record ko. Hindi ako nagmababae, hindi ako nangangalunya, hindi ako pumapatay ng tao. Paano mo sinasabing ginagawa ko rin yung ginagawa nila? Anong sabi ni Jesus? Tandaan niyo ito, anong sabi ni Jesus? Tumingin lang kayo sa lalaki o sa babae na may pagnanasa sa inyong isip. Sa harapan ng Diyos, ikaw daw ay adulterer.
Ngayon, sino sa atin dito ang hindi minsan nag-isip ng karumihan? Lahat tayo, mga kapatid. So huwag niyo isipin na mas holy tayo sa mga prostitute. Dahil sila, ginagawa nila sa action, pero tayo, ginagawa din natin sa isip. Kaya sa harapan ng Diyos, tayo pa rin ay mga adulterer. Sino na dito ang nakapatay ng tao? Siyempre, nakakaya naman na itaas yun. Kapatid, baka mamaya yung katabi mo, umiwas na sa'yo, mga kapatid. Hallelujah. Naniniwala ako, konti lang dito ang nakapatay ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, pag ikaw daw ay may galit sa iyong kapwa at hindi ka makapagpatawad, ikaw ay mamamatay tao sa harapan ng Diyos. You are a murderer. Sinong may kaaway dyan? Magpatawad na kayo. Para sa harapan ng Diyos, pag hindi ka nagpapatawad, you are a murderer. Hindi ka naiiba sa isang psycho dyan na pumatay ng 20 na tao. Hindi ka naiiba sa kanila pag may galit ka sa iyong kapwa. Kaya ang sabi ni Pablo, wala ni isa sa atin ang banal. Wala ni isa sa atin ang malinis. Wala ni isa sa atin ang karapat-dapat. Kaya huwag kang manghusga sa kapwa mo. Huwag kang manghusga sa kapatid mo. Nandito lang tayo ngayon dahil lang sa awa ng Diyos, biyaya ng Diyos, habag ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Pagdating sa langit, if ever lang mapalangit kayo, hindi kayo tatayo doon sa langit at sasabihin, wow, buti na lang ang bait ko. Buti na lang lagi ako nagdadasal. Buti na lang lagi ako nagbabasa ng Biblia. Hindi po. Pagdating sa langit, lahat po, mga anghel, libo-libong mga anghel, at lahat tayo na nasa langit, iisa lang po ang sinisigaw doon. Worthy is the Lamb. You will not go to heaven because you are worthy. You will not go to heaven dahil qualified ka. You will go to heaven because God has loved you and God has put His grace in you and God has poured His mercy in you. Yun lang yun. Alam niyo mga kapatid, the reason why nabuhay ka pa ngayon, kamayan mo ngayon katabi mo, sabihin mo, bakit buhay ka pa? Love you na eh. Love you na. Bakit buhay ka pa? Alam niyo ba bakit buhay kayo? Hindi lang po yan dahil kumakain kayo, umiinom kayo. Isa lang po ang dahilan. Bakit buhay pa kayo? Lamentations 3:23. It is of the Lord's mercy. Awa lang ng Diyos. Kaya ka nakakakain ngayon, naawa lang ang Diyos sa iyo. Kaya ka may trabaho, naawa lang ang Diyos sa iyo. Kaya ka nakakabili ng gusto mong bilhin, naawa lang ang Diyos sa iyo. Kaya pinagpala ang negosyo mo, naawa lang ang Diyos sa iyo. Wala kang anything na deserve sa mundong ito. Pero binigay ng Diyos sa iyo dahil sa Kanya pong awa. Ang ating pong mga kabutihan, hindi po yan ang stairway sa heaven. Kundi po, ang magdadala lang po sa atin sa langit ay ang ating pananampalataya kay Jesus. Yun lamang mga kapatid. Napakalinaw po niyan sa Titus chapter 3, verse 3 to 7. Amen. Hindi ko na basahin. Marami akong mga verses pero medyo alanganin na yung ating time mga kapatid. Mababasa niyo dyan that we are not saved by our good works, but we are saved because of the loving kindness and the tender mercy of God. Yun lang yun mga kapatid. Hallelujah. At dagdag pa ni Paul, sabi ni Paul, kayong mga mababait, sabi niya, sino mga mababait dito? Hallelujah. Sabi ni Paul, kayong mga mababait, ginagamit nyo pa yung kabaitan nyo para ipamukha sa Diyos na may utang na loob ang Diyos sa'yo. Feeling mo, porque mabait ka, worthy ka na ng blessing ng Diyos? Minsan natin, feeling natin, porkit nagdadasal tayo, sinasabihan agad natin ng Panginoon, Lord, pagpalain mo ako, lagi ako nagdadasal. Mga kapatid, lahat ng mga mabubuti nating gawa, sa harapan ng Diyos, yan lamang ay maruming basahan. Hindi po yung ating kabutihan ang magdadala sa atin sa langit. Bakit? Kasi kung ang kabutihan natin ang magdadala sa atin sa langit, magiging mayabang tayo pagdating sa langit. Gumaganon tayo sa langit. Oh yeah.
Easy peasy, basic, tamang simba, nandito agad ako sa langit. Hindi mga kapatid, pagdating mo sa langit, iiyak ka lang. Bakit ka umiiyak? Dahil alam mong hindi mo deserve to. Kaya ang pinakamahirap i-share ng gospel ay yung mga tao na tingin nila deserving sila sa Diyos. Pero yung mga tao, Sir, I'm so blessed sa iyong testimony. Nung sinabi niya, I'm sorry, Lord. I believe the moment na sinabi niya, I'm sorry, Lord, bumukas yung durungawan ng langit. Bumaba yung mga anghel at niyakap siya, mga kapatid. Why? Hindi itatakwil ng Diyos ang mga makasalanan. Ang itatakwil ng Diyos yung mga mayayabang, yung mga matataas ang tingin sa sarili, yung mga tingin nila malinis na sila, banal na sila. Yan, galit ang Diyos. Sinong mga pinagalitan ni Jesus nung nandito siya? Pinagsisipa-sipa niya ba yung mga prostitute? Sabi, ew, yeah. Ginaganon niya ba yung mga prostitute? Yung mga murderer? Sinasamahan nga niya uminom yung mga lasinggero eh. Jesus, tara na, inom. Shot tayo. Nakaupo si Jesus, kasama sila. Pero sino ang minumura-mura at galit na sinusumpa ni Jesus Christ? Yung mga Pariseo na nasa templo. Nagbabanal-banalan. Naglilinis-linisan. At tumitingin pa sila na, yak, mga hindi nagpo-fasting. Yak, mga hindi nagsisimba. Yan, mga katiri. At ano yung sabi sa Bible? Pero yung isang makasalanan, pumasok sa loob ng simbahan. Wala siyang malalim na prayer. Wala siyang alam na Bible verse. Pero sinabi niya lang, have mercy. I'm a sinner. Maawa ka sa Lord. And the Bible says, siya ay ginawang matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen. Can I tell you good news? You don't have to be perfect to come to Jesus. You don't need to be worthy to come to Jesus. All God wants is for you to be willing. Yes, alam na naman niya yan, hindi ka worthy. But the question is, are you willing? Dahil ang Lord, willing siya ngayon. Nakaganon ang kanyang kamay, stretching out. Inaabot po ang bawat isa na nangangailangan sa kanya, mga kapatid. Nandito lang tayo lahat sa isang dahilan. Mabait po ang ating Panginoon. Sabi sa Bible, hindi lang yung kabutihan niya eh. Pero ang sabi pa sa Bible, forbearance. Who? The forbearance of God. Alam niyo yung meaning ng forbearance? Hindi ko rin alam eh. Kaya sinerch ko, mga kapatid. Ang forbearance, ito ang pagtitimpi ng Diyos. Gawin mo, tuwing gumagawa ka pala ng kasalanan, galit ang Diyos sa iyo. Hindi pwedeng hindi siya magalit kasi banal siya eh. Pag hindi siya magalit, ibig sabihin, hindi siya banal ng Diyos, tinotolerate niya tayo. Pero, Nay, tuwing gumagawa ka ng kasalanan noon, ilang taon ka na, Nay? 71, wow. 50 years ago, ginagawa mo, Nay, noon? 30 years ago? Kahit gusto ka nang ganunin ni Lord, no? Kapag gumagawa ka ng kasalanan, yung Diyos sa langit, naka-ready na yung kidlat niya, nakahanda na yung kidlat niya. Pwede ka na kidlatan eh. O kaya siguro sampalin, no? Pwede kang sampalin ng Diyos. May kamay galing sa langit, mga kapatid. Holy slap! Mga kapatid. Sampalin mo, babaliktad ka doon, mga kapatid. Hallelujah. O kaya, walang anghel na kumatok sa'yo. Walang anghel na kumatok sa'yo. Ang pangalan mo? Ha? Regine? Wow, hallelujah. Regine, Regine, nung gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka kinatok ng anghel ng kamatayan. Uy, Regine, kota ka na. Sobra na yan. Walang kumatok. Pero ang sabi sa Bible, nagtimpi ang Diyos. Nagtitimpi siya. Kahit gusto ka na niyang patayin, kahit gusto ka na niyang parusahan, nagtitimpi siya. Bakit? Mahal ka niya. Gusto ka niya bigyan ng pagkakataon, ng oras, para magsisi. Ang greatest gift na binigay sa atin ni Lord ay yung gift of time. Di niyo ba napapansin yung mga mababait, maaga nang kinukuha ni Lord? Diba? Pero yung mga masasama, nandito. Katabi mo ngayon. Buhay na buhay. Sabi ko sa'yo,
Tatay ko, siyang sila magkakapatid. Tatay ko yung bunso, namatay siya ng 42 years old. Bait-bait ng tatay ko, mga kapatid. Sabi ko, Lord, bakit yung tatay ko pa? May mga kuya naman. Ay, nakalive pala. Joke lang. Hallelujah. Bakit kaya ganun? Bakit yung mga mababait? Pinagkukuha na ni Lord. Tapos yung mga masasama, ang haba ng buhay. Maliban sa mahaba ang buhay, ang bless pa ng buhay. O bihira o mga pasaway, may nakabili na sasakyan, bahay. Samantalang yung mga tapat kay Lord, mga walang pera, baon sa utang, Jesus, walang bigas. Mga kapatid, punong-puno ng kapigatian. Kung pwede nga lang, si Pastoron ang magbigay ng top 5 na first 5 na lineup ng mga unahing kunin ni Lord Sabi ni Pastoron, Lord, ito mga unahin mo, ito si brother, ito unahin mo. Kung pwede lang ganun, mga kapatid. Hallelujah. Pero hindi. Bakit yung mga masasama, mahaba ang buhay? Binibigyan pa sila ni Lord ng time to repent and to change their ways. Kaya ka nandito ngayon dahil mabuti ang Diyos. Ang problema, inaabuso nyo yung kabutihan ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na ang dahilan kaya ko binuhos ang aking kabutihan ay para kayo ay magsisi. Kaya nung narinig ko yung testimony ni Seth, confirmation mga kapatid ng preaching Yung sabi niya mga kapatid, sa kabila ng nagawa niyang kasalanan, nagulat siya, bakit ang bait-bait ng Diyos? Amen. Hindi niya pinapansin ang Diyos, hindi niya kinikilala ang Diyos, hindi niya sinusunod ng Diyos, pero ang bait pa rin ng Diyos, ang bait pa rin ng Diyos, ang bait pa rin ng Diyos, hanggat siya na ang nagsabi, gusto ko namang makilala yung Diyos na yan. Ganon ang Diyos, kahit ilang beses na gumawa ng masama, ibubuhos niya ang kabutihan niya, ang kabutihan niya, ang kabutihan niya, hanggat lumuhod ka at magsisi sa kasalanan mo. Gaano ka man kabait, ito pa rin ang hinihiling ng Diyos sa bawat isa. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. I don't care sino ka pa. Repent of your sin. Sabi ni Jesus Christ, except ye repent, ye shall likewise perish. Yun pala ang punto, kaya ang bait-bait ng Panginoon. Nakasulat po sa Bible, mga kapatid, na ang Diyos ay mababait sa mga mabubuti at masasama. Hindi ba parang unfair nun, Pastor, na mabait si Lord sa masama? Tayo dito na nagsisimba, mababait, naningkamot tayo, nagsikap tayo na paglingkuran ng Diyos. Sabay yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, nasa droga, nasa immoralidad, ang bait-bait din ng Diyos sa kanila. Hindi ba yun parang ang unfair? At titinan nyo, kahit pa masama kayo, sino aminado na masama kayo? Kunti lang, daming sinungaling mga kapatid. Sino aminado masama kayo? Kahit masama kayo, sinisikatan pa rin kayo ng araw. Gawa ka ng kasalanan sa kadiliman, tulog ka, pagising mo, sisikatan ka ng araw. Hindi naman yung pagkabangon mo, ikaw lang hindi sinisikatan. Lahat sinisikatan, ba't ako wala? Mga kapatid, may enjoy mo yung ulan. Pag maliligo ka dyan sa lake, hindi ka naman iluluwa ng lake na, oh, kadiri. Sinner. But you can enjoy the sunshine, you can enjoy the moonlight, the food, the friendship, the music, the birds in the sky, the mountains, the flowers, the ocean. Why? Because God is a good God. At lahat ng nature ng yan, lahat ng mga nature na nakikita mo, isa lang ang sinasabi niyan sa iyo, merong Diyos at paglingkuran mo siya. The creation speaks of the Creator. Mabilisan ko mga kapatid, I'm about to close. May iba naman sa inyo, iniisip na, kung talagang mabuti ang Diyos, bakit hindi niya pinapatay yung mga masasama? Yung ba naisip yun mga kapatid? Imagine araw-araw, ang daming namomolestang mga bata, ni-rape, tapos pinapatay. Araw-araw, may mga chinachap-chap, mga magulang, pinapatay yung anak nila.
pinapainom ng muriatic acid. Mga anak, pinapatay yung magulang nila. Pinagchachap-chap, napanood ko yung sa Amerika. Dahil lang yung tatay niya hindi pabor sa boyfriend niya. Ayaw, hindi sumusuport. Pinatay nila, mga kapatid. Sinap-chap nila, nilagay nila sa septic tank. At ilang taon bago pa natagpuan yung putol-putol na katawan. Now here's the question. Buhay pa rin sila hanggang ngayon. Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit hindi niya pinupuksa yung kasamaan? But here's the only answer for that. Dahil mabuti ang Diyos. Because God is a good God. The Bible says, the patience of the Lord, the long-suffering of God. Noong panahon ni Noah, hindi si Noah ang nag-aantay sa Diyos. Ang Diyos ang nag-aantay sa mga tao for 120 years. Kailan sila papasok sa ark? Kaya minsan tinatanong ko, Lord, kung mabuti ka, ba't hindi mo pinapatay yung masasama? Naisip niyo ba yan, mga kapatid? Hallelujah. And here's my answer kung yan ang iniisip niyo. Pag pinatay ba ng Diyos ang masasama, tingin niyo ba hindi kayo kasama doon? Baka pag pinatay ng Diyos ang masasama, ikaw pa ang una na mamatay. Bakit ang galing natin magturo sa kasamaan ng iba at hindi na natin nakikita ang kasamaan sa ating mga sarili? Kung papatayin ni Lord ngayon ang masasama, lahat tayo patay. Dahil wala sa atin ang matuwid sa harapan ng Diyos. Nandito lamang tayo lahat dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. That's why as I close, gusto ko pong encourage ang bawat isa. Ano ang magdadala sa atin sa langit? Hindi po ang mga rebulto sa bahay. Hindi po yung mga nakasabit dito sa ating leeg. Hindi po yung mga himnal na binabasa natin, mga ama namin na binabasa natin. Hindi po yan ang magdadala sa iyo sa langit. Ang magdadala sa iyo sa langit, if you put your faith in Christ. Ilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa, inaantay ka ngayon ni Lord. Nag-aantay siya. Kailan ka magsisisi? Nag-aantay siya kung kailan ka magpapakumbaba. Nag-aantay siya na sabihin mo, sorry na Lord, sorry sa mga araw na nagkulang ako. Ngayon sa oras na ito, paglilingkuran na kita. Because it's not my goodness that will bring me to heaven. It is the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin at purihin po natin ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Yung palakpak na naiintindihan mo ang grasya ng Diyos. Yung palakpak na naiintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Alam ni Lord na wala sa atin ang qualified mapalangit. Alam ni Lord na lahat tayo ay qualified maimpyerno. Kaya ang ginawa po ng ating Diyos, siya po ay nagkatawang tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid ko, ibigay mo na ang buhay mo kay Kristo. Hindi ka po mapapalangit dahil mabait ka lang. Hindi ka po mapapalangit dahil tapat ka sa asawa mo lang. Mapapalangit ka pag ang iyong pananampalataya ay nasa Jesus. Hallelujah, hallelujah.